Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang araw po sa inyo Papa Dudut at sa lahat ng mga libo-libo ninyong mga listeners. Siya nga po pala, tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Herisa. Isa ninyong loyal listener mula sa Hagonoy, Bulacan. Samantalay maraming mga kaibigan ko ang nag-motivate sa akin para sumulat at i-share ang kwento ko sa napakarami. Nagsimula ang kwento ko Papa Dudut noong bata pa ako. Meron akong best friend noon, si Dana. Parang magkapatid na ang turingan namin sa isa't isa. At dahil sa sobrang closeness namin ay madalas kaming sabihan ng kambal tuko. Pero ayos lang yon sa amin ni Dana. Masaya kami sa samahan namin at hindi nakukumpleto talaga ang araw namin nang hindi magkasama. Herisa, malapit na yung graduation natin sa elementary, sabi ni Dana sa akin. Isang araw habang namamasyal kami sa parke. Bakas ko sa kanyang mukha ang labis na kalungkutan. O bakit parang malungkot ka? Hindi ka ba excited? Concerned na tanong ko sa kanya. Paano ko magiging excited magkahiwalay na tayo? Hindi na tayo magiging magkaklase. Sa ibang eskwelahan na kasi ako balak pag-aralin ng mga magulang ko. Malungkot na inform sa akin ang aking best friend. Nag-aalala ka pa ba doon? Pwede pa rin naman tayong magkita kahit na magkaiba na yung eskwelahang papasukan natin. Pwede akong pumunta sa bahay ninyo. Ikaw rin, pwede kang dumalaw sa amin, ang sabi ko naman sa aking kaibigan. Pero mas maganda sana kung magkasama pa rin tayo sa school. Yun naman ang wika ng aking best friend. Napangiti lamang ako sa kanyang sinabi. Kaya tayo sinasabihan ng mga kaklase natin na kambal tuko Natatawa kong sabi sa kanya pagkatapos. Bakit ayaw mo ba yon? O sisa niya sa akin. Siyempre gusto kong magkasama tayong dalawa. Di bale, pipilitin ko si mama na ilipat niya ako sa school na papasukan mo. Paniniguro ko naman sa kanya. Sana forever tayong magkasama no? Maya-maya sabi niya sa akin. Oo nga Sana hanggang sa magtapos tayo ng pag-aaral. Magkaroon ng pamilya. Hanggang sa magtrabaho tayo. Kahit na sa pagtanda natin sana'y magkasama pa rin tayong dalawa. Kumpiyansa naman ako na magkakasama kaming mag-best friend hanggang sa aming pagtanda. Papa Dudut, sabay kaming nangarap ni Dana. Pangarap namin na hanggang sa pagtanda namin ay magkasama pa rin kami. Ganon kami ka-close sa isa't isa. Kaya hanggang high school at college ay magkasama pa rin kami. Samantala ay magkaiba ang estado namin ng buhay. Mula sa may kayang pamilya si Dana habang ako naman ay nagmula sa isang mahirap na pamilya. Nang mga panahong yon ay nagtatrabaho ako bilang kasambahay habang nag-aaral sa kolehiyo. Pero sa awa naman ng Diyos ay hindi naging hadlang ang estado namin sa buhay para mas tumindi pa ang samahan namin ni Dana. Samantala isang gabi, isang pangyayari ang hindi namin ine-expect na magaganap. Natatandaan ko na sabay kaming umuwi ng gabi ni Dana. Dahil dumalo kami noon sa isang birthday party. Habang nagmamadaling umuwi ay may na-encounter kaming hold-upper. Akala namin ang best friend ko. Mapapahamak na kami.
Pero merong isang lalaki ang matapang na nagligtas sa amin. Sa tulong ng lalaki at mga kasama niyang tanod, nahuli agad ang holdupper at walang napahamak sa amin ni Dana. Doon ay pareho naming nakilala ang knight in shining armor, si Carlo. Papa Dudut. Pagkatapos noon ay naging kaibigan na namin ni Dana si Carlo. Mabait siya, gwapo, simpatiko at gentleman. Dahil sa katangian ni Carlo kaya hindi ko maiwasang mahulog ang loob ko sa kanya. Sa kabilang banda ay nagpatuloy noon ang magandang samahan namin ni Carlo hanggang sa hindi namin namamalayan na nahuhulog na pala ang loob namin para sa isa't isa. Herisa, may nanliligaw na ba sa'yo? Tanong sa akin ni Carlo isang araw habang pauwi na kami noon sa aming pamamasyal sa mall. Napahagik-hik naman ako sa aking narinig. Oo, marami sila. Natatawa kong sagot sa kanya. Talaga ba? May sasagutin ka ba naman sa kanila? Nakita ko noon ang kaba kay Carlo habang binibitawan ang katanungan niyang yon. Parang wala kasi. Ewan ko. Hindi ko sila feel. Alam mo yon, hindi sila espesyal sa akin. Inosenteng sagot ko naman sa aking kaibigan. Paano kung manligaw ako sa iyo? Hesitant na tanong ni Carlo sa akin. Bakit ka naman manliligaw sa akin? Usisa ko naman. Syempre gusto kita. Mabilis niyang response sa akin. Paano gusto? Marami kasing ibig sabihin ng pagkakagusto, no? Wika ko naman. Gusto kita. Mahal kita. Nahanap niya ang tamang mga salita at yun ang sinabi niya sa akin. Pero bakit ako? Tanong ko pa sa kanya. Hindi kasi ako makapaniwala noon, Papa Dudut, dahil aaminin ko na kahit marami noon ang nanliligaw sa akin. First time kong marinig sa isang lalaki na sinabihan niya ako na mahal kita. Risa, wag mo nang itanong pa yan. Mahal kita basta mahal kita. Yun ang nararamdaman ko. Ang pag-ibig naman ay hindi kailangang i-explain. Basta kapag dumating siya sa iyo, yun na yun. Explika naman sa akin ni Carlo. Kaya sa huli ay pumayag na rin ako sa intensyon niyang manligaw sa akin. Samantala ay agad naman akong umuwi noon sa bahay, Papa Dudut, at excited kong naikwento kay Dana ang lahat. Grabe Dana. Habang kasabay ko siya palagi niya akong inaalalayan. Tapos alam mo ba, nung hinawakan niya ako sa kamay, naku sobra akong kinilig. Ewan ko ba pero biglang bumilis ang tibok ng puso ko noon. Masayang kwento ko noon sa aking best friend. Ganon, wika niya. Napansin kong malungkot siya noon pagkarinig niya sa kwento ko. Pero dahil sa sobrang excitement ay hindi ko na yon pinansin. Tapos eto pa. Bago niya ako iuwi rito sa bahay may sinabi siya sa akin. Gusto raw niya akong ligawan. Dana, nagtapat sa akin si Carlo na may gusto siya sa akin. As in mahal daw niya ako. Nasasabi kong kwento sa kanya habang kinikilig ako. At sa puntong yon ay hindi na umimik si Dana. Kaya nagwo-worry ko siyang tinanong. O bakit? May problema ba? Ibig bang sabihin niyan may pag-asa siya sa iyo? Mahina at tila tinakasan siya ng lakas habang tinatanong niya yon sa akin. Alam mo Dana, sa totoo lang matagal ko na siyang crush. Ako rin may nararamdamang pagkagusto sa kanya. Kaya may pag-asa si Carlo sa akin. Pag-amin ko naman sa aking best friend. Wala akong kaideya-ideya noon na nasasaktan na pala noong mga sandaling yon ang kaibigan ko. Buti naman at napansin ka ni Carlo. Good luck sa'yo best. Sana'y maging kayong ang dalawa. Sabi na lang sa akin ni Dana kahit na ramdam kong taliwas yon sa totoo niyang nararamdaman. Dana, nagsiselos ka ba? Maya-maya'y diretsa ko sa kanya. Ako magsiselos? Hindi Pagtanggi niya sa akin. Pero Herisa, bakit si Carlo pa? Marami ka namang manliligaw, hindi ba? Usisa pa niya. So ayaw mo sa akin si Carlo?
Seryosong tanong ko sa kanya. Hindi naman sa ganun. Ay nako, huwag mo na lang akong pansinin. Basta Herisa, good luck talaga sa inyong dalawa ni Carlo. Sana'y maging masaya ka sa kanya ha. Yun na lamang ang sagot sa akin ni Dana. Samantala ay naging masugid si Carlo sa panliligaw sa akin na naging dahilan para mas tumindi ang pagmamahal ko sa kanya. Sa kabilang banda ay nangamba naman ako sa biglaang pag-iba ng kinikilos ni Dana. Simula nang manligaw sa akin si Carlo. Hindi ko alam pero parang nasasaktan siya sa mga nangyayari. Madalas ko naman siyang tanungin kung may problema ba siya sa amin ni Carlo. Pero tikom lamang palagi ang bibig ko. Dahil doon ay madalas kong kausapin si Dana na huwag siyang magselos sa amin ni Carlo. Dahil kahit na anong mangyari, kahit na magka-boyfriend pa ako ay hindi pa rin magbabago ang pagtingin ko sa kanya. Na si Dana pa rin ang kaisa-isa kong best friend at hindi ko ipagpapalit kahit na kanino. Papadudot nagpatuloy si Carlo sa panliligaw sa akin hanggang sa binala ko na naman noon na sagutin na siya. Gusto ko na rin kasing maranasang magka-boyfriend noon at alam kong mahal na mahal ako ni Carlo. Sa kabilang banda naman, sa paglipas na mga araw ay lalong nag-iba ang ugali ni Dana. Naging mas malungkutin siya at parang nasasaktan siya sa tuwing nakikita niya kaming magkasama ni Carlo. Hanggang sa isang araw ay nagtapat sa akin ang aking best friend. Dana, nagsiselos ka ba? Nagsiselos ka ba sa amin ni Carlo? Tanong ko sa kanya. Samantala ay huminga naman ng malalim si Dana bago siya nagpatuloy. Ay, gusto mong malaman ng totoo? Oo, nagsiselos nga ako. Naibulalas niya. Nagulat naman ako sa aking narinig kaya hindi ako nakaimik. Muli siyang nagpatuloy. Risa, mahal na mahal ko si Carlo kaso siya hindi niya ako mahal. Hindi niya ako makuhang mahalin. Sa puntong yon, damang-dama ko ang hapdi sa puso ng aking best friend. At doon ko rin na-realize na all these times na kinagkwento ko si Carlo sa aking kaibigan ay tahimik lamang siya at parang nasasaktan. Alam mo ba Herisa, mahal ko si Carlo higit pa sa buhay ko. Ginagawa ko ang lahat para mapansin at maramdaman niyang siya ang buhay ko. Pero patuloy siya sa pandededma sa akin. Alam mo kung bakit? Sabi niya sa akin, ikaw daw ang mahal niya. Hindi niya ako makuhang mahalin kasi ikaw daw ang gusto niya. Herisa, noong sinabi niya sa akin yon ng harapan, halos maiyak ako sa sobrang sakit. Pero pinigil ko lang ang lahat. Pahayag pa ni Dana na siyang lalong nagpagulat sa akin. Gaano mo kamahal si Carlo ha, Herisa? Tanong pa niya sa akin. Mahal ko si Carlo. Hindi ko ma-explain kung gaano basta alam ko sa sarili ko na mahal ko siya. Para bang nagkaroon ako ng hiya na sabihin yon sa harapan ng aking best friend. Risa, may hihingin sana ako sa iyong pabor. Total naman ay magkaibigan tayo. Hindi ba sabi mo sa akin, handa mong gawin ang lahat para sumaya ang best friend mo? Tila panunubok niya sa akin. Tumango naman ako bilang oo. Kung ganon sana huwag mong sagutin si Carlo. Sabihin mo sa kanya na hindi mo siya mahal. Please Risa, nakikiusap na ako. Kung gusto mo luluhod pa ako sa iyo ngayon. Huwag mo lang sagutin si Carlo. Pakiusap niya sa akin. Gustuhin ko man sanang tumutol sa kagustuhan ni Dana pero aaminin kong mahalaga din sa akin ang feelings ng aking best friend. Risa, mahal na mahal ko si Carlo higit pa sa buhay ko. Hindi ako mabubuhay nang wala siya. Nakikiusap naman ako sa iyo. Ipaubaya mo na siya sa akin. Risa, marami ka pang makikitang ibang lalaki na mas higit pa kay Carlo. Maganda ka. Matalino. Marami pang lalaki ang manliligaw sa iyo. Samantalang ako, tingnan mo ang itsura ko. Wala akong maipagmamalaki. Sige na Risa. Parang awa mo na. Ibigay mo na sa akin si Carlo. Kung ipapaubaya ko siya sa iyo, anong kasiguraduhan na mamahalin ka rin niya? Question ko naman sa kanya bago ako gumawa noon ng desisyon. Ako nang bahala doon Risa. Basta ipaubaya mo na sa akin si Carlo.
Alang-alang sa ilang taong pagkakaibigan natin, paalala pa niya. Samantala noong araw ding yon ay nakausap ko si Carlo. At doon ay gumawa na ako ng isang desisyon. Carlo, I'm sorry. Pero hindi kita sasagutin. Mahina at tila naiiyak kong sabi kay Carlo. Hindi kita kayang mahalin higit pa sa kaibigan. Dagdag ko pa noon sa kanya. Hindi ako naniniwala, Hirisa. Hindi. Nararamdaman ko na mahal mo ko. Pero Hirisa, magtapat ka nga sa akin. Bakit mo ba ako nire-reject? Meron bang bumabagabag sa'yo? Usisa niya noon sa akin. Mahal ka ni Dana. Alam mo ba yon? Sabi ko noon sa kanya. Siya ang dahilan kaya hindi kita sinasagot. Mahal ka ng best friend ko at ayaw kong masaktan ang damdamin niya. Pag-amin ko pa sa kanya. Pero hindi ko siya mahal. Ikaw ang mahal ko. Git sa akin ni Carlo. Alam ko kung gaano ka kamahal ng best friend ko at sobra siyang nasasaktan dahil ako ang mahal mo at hindi siya. Carlo, para ko na siyang kapatid at nasasaktan ako kapag nakikita ko siyang nasasaktan. Katwiran ko sa kanya. Iniisip mo si Dana pero ikaw hindi mo iniisip ang sarili mo. Hirisa, masasaktan ka sa gagawin mo ang pagpaparaya at hindi lang ikaw, pati ako. Masasaktan din sa gagawin mo. Paliwanag naman sa akin ni Carlo. Buo na ang desisyon ko, Carlo. I'm sorry. Pero hindi pa ako handang pumasok sa isang relasyon. Pagtatapos ko na lamang. Papa Dudut, mahal ko ang best friend ko. Higit pa sa kahit na sino. At nasasaktan ako kapag nakikita ko siyang nasasaktan. Kaya nagdesisyon na lamang akong magparaya. Sa kabilang banda ay sinubukan pa ni Carlo na ayusin ako and hoping na magbabago pa ang desisyon ko. Pero nabigo siya kaya sa huli tinanggap na lamang niya ang lahat. Pero Papa Dudut, aaminin kong nasaktan ako sa ginawa ko at nagparaya ako kahit na mahal ko si Carlo. At hindi ko nga maiiwasan na masaktan sa tuwing nakikita kong magkasama sina Dana at Carlo. Iniisip ko na lamang kinalaunan na kaya ako nagsasakripisyo para sa kabubuti ng best friend ko. At para maibsan ang sakit na nararamdaman ko ay nagpasya akong pumunta noon ng probinsya namin pagkatapos ko ng pag-aaral. At doon ay muli kaming nagkausap ng best friend ko at isang magandang balita ang nagpabagsak ng aking kalooban. Risa, alam mo ba? Kami na ni Carlo. Boyfriend ko na siya. Excited niyang balita sa akin with matching kilig at pagtili. Ha talaga? Kailan pa? Tanong ko. Wala akong mahugot na lakas noon para ngumiti o mag-cheer sa kanya. Sinagot ko na siya noong araw na umalis ka papunta ng probinsya. Balita pa niya sa akin. Grabe Risa, ang saya-saya ko. Ganito pala ang feeling na masaya ng dahil sa pag-ibig. Para kang lumulutang sa ere. Alam mo ba? Ang sabi sa akin ni Carlo na mamahalin daw niya ako ng buong tapat. Sagutin ko lang daw siya. Kaya hayun, sinagot ko siya kaagad. Kinikilig pa rin ako hanggang ngayon. Halos mag-monolog na nga siya ng mga sandaling yon habang ako naman ay wala nang ganang kausapin pa siya. Yun lang ba ang balita sa iyo? Sabi ko sa kanya habang sinusubukan kong maging masaya. Risa, masaya ka ba para sa akin? Usisa pa niya. Siyempre naman oo. Masaya ako para sa iyo. Sa inyong dalawa ni Carlo. Kunwaring masayang sabi ko sa kanya. Alam mo ba Dana, matagal kong pinagdarasal sa Diyos na sana'y maging masaya ka na sa piling ng taong mahal mo at eto nga. Dininig ng Diyos ang panalangin ko. Basta Dana, mahalin mo si Carlo ha. Bilin ko pa sa kanya noon. Risa, magiging masaya ka rin tulad ko. Mahanap mo rin ang lalaking magpapasaya sa'yo. Alam mo best, pinagdarasal din kita sa Diyos na sana'y maging masaya ka sa buhay. Sabi pa niya sa akin. Basta kapag meron ka ng boyfriend sabihan mo agad ako ha. Dugtong pa niya. Sure, ikaw ang unang babalitaan ko kapag nahanap ko na si Mr. Right. Yun na lamang ang sabi ko sa kanya. Pagkatapos ay pinutol ko na ang tawag. Hindi ko na kasi maitago pa ang totoo kong nararamdaman at ayokong malaman pa yon ni Dana. Samantala ng araw ding yon
ay nakatanggap ako ng tawag mula sa hindi inaasahang tao. Si Carlo. Noong una ay simpleng congratulations lamang ang sinabi ko sa kanya. Hanggang sa mauwi sa kaunting kwentuhan na nauwi sa totoo niyang nararamdaman para sa kanya. Ang swerte sa'yo ni Dana. Bakit? May best friend kasi siyang handang ibigay ang lahat. Kahit magsakripisyo pa ang kaligayahan niya. Makita lang niyang masaya ang kaibigan niya. Natatandaan kong sabi niya sa akin. Alam mo Carlo, malaki ang pasasalamat ko sa Diyos kasi natutunan mong mahalin si Dana. Buang tiwala ko sa iyo na hindi mo papaiyakin at sasaktan ang best friend ko. Sabi ko na lamang noon sa kanya. Pagkatapos noon ay awkward na dead air ang sumunod. Nagpapakiramdaman kasi kaming dalawa. May gusto kasi akong sabihin sa kanya pero hindi ko masabi-sabi. Kasi may limitasyon na kami. Siguro makalipas ang 30 seconds ay saka lamang ulit nagsalita si Carlo. Salamat sa pagtitiwala, Herisa. Wika ni Carlo sa akin pagkatapos noon ay naputol na ang tawag. Papa Dudut, hindi ko maitatanggi na mahal ko si Carlo pero kailangan kong i-give up siya dahil nasasaktan ng best friend ko kapag patuloy kong minahal ang lalaking yon. Pinagdasal ko na lamang na sana'y maging maganda ang takbo ng relasyon nila. At para maka-move on ay nagdesisyon na muna akong tanggalin ang komunikasyon sa kanilang dalawa. At yun nga lumipas ang halos 2 taon nang wala man lang balita sa best friend ko at sa lalaking mahal ko. Hanggang sa isang araw, isang tawag ang aking natanggap mula sa aking best friend na si Dana. Best, kumusta ka na? Grabe, 2 taon tayong walang komunikasyon. Sabik na sabi ko sa kanya noon. Teka, kanino mo nahingi ang cellphone number ko? Usisa ko pa sa kanya. Kay Beth. Siya nga pala, dito ako nakatira sa San Jose del Monte, Bulacan. Sagot niya sa akin. Kumusta na kayo ni Carlo? Usisa ko naman sa kanya. Hiwalay na kami ni Carlo. Malungkot niyang balita noon sa akin. Kaka-break lang namin ngayong buwan. Bakas ko sa boses niya ang sakit sa puso. Gusto mo bang malaman kung bakit ako hiniwalayan ng fiancé ko? Nagulat naman ako sa tinanong niya sa akin. Ikaw ang dahilan. Kaya ako hiniwalayan ng fiancé ko. Para bang ako pa ang sinisisi niya sa pagkakahiwalay nila ng fiancé niya? Ako? Bakit ako? Teka, ano naman ang kinalaman ko dyan? Matagal na akong walang komunikasyon sa inyo, hindi ba? Ang sabi ko sa kanya. Magkahalong concern at pagkagulat ang tono ng aking boses ng sandaling yon. Yun na nga kahit na matagal ka nang nawala, hindi ka pa rin malimutan ni Carlo. For more than 2 years, akala ko ako na ang mahal niya. Nagplano na nga kaming magpakasal Ang totoo niyan, Herisa, ngayong buwan sana nakatakda ang kasal namin pero anong ginawa niya? Last minute siyang nag-back out. At bakit? Ikaw raw ang dahilan. Ikaw pa rin daw ang mahal niya. Herisa, masakit yun sa akin. Alam mo, dahil ko pang pinatay nung sinabi niya yun sa akin. Herisa, ang sakit. Ang sakit-sakit. Paglalahad pa ni Dana sa akin. I'm sorry Dana pero hindi ko kasalanan yun. Paalala ko pa sa kanya. Pero nagpatuloy lamang noon sa pag-iyak si Dana. Ano bang meron sa iyo na wala ako? Bakit? Komo mas maganda ka sa akin? Komo ba mas charming ka? Mas matalino? Lahat ng mas nasa iyo na? Pero ako Herisa, kahit isa, walang nagmamahal ng tapat sa akin. Minsan nga napapaisip ako kung bakit ganito ang kapalaran ko. Ang saklap Herisa, sabi pa niya sa akin. Huwag kang mag-isip ng ganyan Dana. Hindi ko kasalanan na mahalin ako ni Carlo. At saka huwag mong ikumpara ang sarili mo sa akin. Magkaiba tayong dalawa. May kanya-kanya tayong katangian. Huwag mong isipin na nakalalamang ako sa iyo kasi ang totoo hindi naman. Hindi ako nakakalamang sa iyo. Pantay lang tayong dalawa. Dana, kung may insecurities ka man sa akin, please tanggalin mo na yun. Hindi makakabuti yun sa iyo. Yun naman ang sabi ko sa kanya. Oo Herisa.
Malaki nga ang insecurities ko sa'yo. Kung tutuusin, bata pa lang tayo, nai-insecure na ako sa'yo eh. Pero hindi ko magawang mainggit at magalit kasi napakabait mo sa akin. Tinuring mo akong parang kapatid at sa totoo lang ay nakukonsensya ako dun. Pag-amin pa niya sa akin. Dana, makakakita ka pa rin ng ibang lalaki na higit pa kay Carlo, maniwala ka. Ang wika ko naman. Hindi Herisa, hindi na siguro. Siguro heto talaga ang kapalaran ko. Ang maging segunda lang sa'yo. Dapat siguro Herisa magkalimutan na lang tayong dalawa. Wika naman niya sa akin na siyang nagpagulat sa akin. Pero Dana, nasa na yung pinagsamahan nating dalawa? Mawawala yung ilang taong pinagsamahan natin ang dahil lang dyan? Dana, ano ba? Pagtutol ko. Ngunit ako na talaga ang sinisisi ng best friend ko sa kanyang kasawian sa buhay. Hanggat nandiyan ka sa buhay ko, mananatiling miserable lang ang buhay ko. Doon ay naputol na ang linya at hindi ko na narinig pa ang boses ni Dana simula noon. Papa Dudut, masakit sa akin na sa isang iglap ay nawala ang pagkakaibigan namin ni Dana. Nawala na parang bula ang matagal naming pinagsamahan. Samantala hanggang ngayon ay mahal ko pa rin si Carlo at alam kong ganoon din siya sa akin. Pero natatakot akong balikan si Carlo dahil baka masaktan si Dana sa gagawin ko. Papa Dudut, kaya ako sumulat sa inyo ay para humingi ng payo. Ano po ba ang gagawin ko? Susundin ko ba ang puso ko? Babalikan ko ba si Carlo o huwag na alang-alang lamang sa best friend ko? Tulungan niyo naman po sana ako, Papa Dudut. Hanggang dito na lamang ang sulat ko. Maraming salamat po and God bless and more power sa inyong lahat. Lubos na nagpapasalamat, Herisa. Ang isang tunay na kaibigan ay never na mai-insecure sa'yo. Lalong hindi niya ikukumpara ang sarili niya sa iyo dahil ang tunay na kaibigan, tapat, supportive at totoo sa kanyang nararamdaman. Sa kwento mo, Herisa, ay hindi naging totoo sa kanyang intensyon bilang kaibigan si Dana dahil may lihim siyang inggit sa iyo. Lihim kanyang sinisisi sa mga misfortunes niya sa buhay niya. Para sa akin ay hindi ganoon ang tunay na kaibigan. At para naman sa katanungan mo kung gusto mong balikan si Carlo o hindi, nasa sa iyo ang desisyon. Kung talagang mahal mo siya, bakit hindi? Pero sa kabilang banda, hanggat maaari ay kung hindi ka naman sigurado na mahal mo talaga si Carlo, huwag kang basta-basta na makikipagrelasyon para maiwasan na ang tensyon sa pagitan ninyong dalawa ni Dana. Kumbaga siguraduhin mo muna kung ano ba talaga ang nararamdaman ng puso mo. Again, nasa sayo ang tunay na desisyon. Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel. Ito po ay secondary channel namin, narrated by Jason Steele, at ito po ay nagtatampok ng mga horror stories. Gabi-gabi po yan, alas 7 ng gabi. Kaistorya YouTube channel po ang hahanapin nyo at ang link po niya ay nasa homepage ng channel na ito. Ganon din po ang Papa Dudut family. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa.
sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.